Ayan na. No? Nagsidatingan na ang mga tao. INC yata to eh. Ayan no? Marami na sila. Nasa Quirino Grandstand. No? Ayan no? Gabi na to. Ngayong gabi. Tingnan nyo. Para silang nagpipiknik oh. Parang nagpiknik ang mga tao. Dami oh. Bus daw ang dumarating eh. Yan o. Sa Quirino Grandstand, kasado na talaga ang rally bukas. Yan o. Para silang nagpiknik. Ang daming mga baon no? May dala-dalang mga pagkain. May tent. O yan o. Nagkakampining pa sila o. INC Unity ah. Hindi ko lang maintindihan dito sa plataforma ng INC ng ang rally na ito bukas. Kasi may naririnig ako na yung isang INC ata yun na babae sa YouTube. Narinig ko na bawal daw silang sumigaw ng Marcos resign. Kaya iniisip ko, ano ba pala ang purpose ninyo sa rally ninyo? Unity? Peace rally? Para ano? Para saan pa? Ah? Magtatatlong taon na si Bangag, Marcos Jr. Tapos peace rally pa rin ang gusto ninyo. Walang magbabago sa buhay natin lahat, mga ordinaryong Pilipino. Kung ganyan pa rin ang ano ninyo. Ayaw ninyong sumigaw na Bangag resign. Kailangan mag-ano kayo, pababain nyo na yung bangag na yan. Walang kwintang presidente yan. Ha? Kaya nga medyo dismayado ang FGF yata sa INC rally na to bukas. January 13 na. Umaga na. Ayan o, ang dami na nila. Nagsidatingan na. Dadami pa yan kasi ilang milyon yata daw yan sila. Oh. Ayan, oh. Umihiga, may natutulog. Ngayong gabi yan, oh. Kanina yan eh. Sana mga INC members, ito lang ang masasabi ko. Huwag na kayong umaasa na may unity pa. Si Bangag, Adik Marcos Jr. at si BP Sara. Wala na pong unity ng dalawa na yan. Dahil sinisiraan na nila ng sinisira na nila ang dignidad, ang pangalan ng mga Duterte. So wag na kayong umaasa na mayroong pang unity ng dalawa na yan. Binubudol lang nila si Sara Duterte noon. Nabudol lang si Sara. Kaya wag, itong rally na to parang hindi ko maintindihan ni Iwan. Baka nag-expect pa sila ng unity na magkabalikan pa si Sara at ang Bangag Marcos. Wala na po. Dahil kung mangyayari yan, ang taong bayan na talaga ang galit. Baka lulusob na. Yun. Wala na pong unity. Wala na pong peace. Ang bayan natin. Isipin ninyo, magtatlong taon na si Bangag, inuubos na nila ang pera ng bayan. Imagine, sobrang laki at taas ng utang na ng Pilipinas, 17 trillion sa 2 taon lang ni Bangag. Ha? Saan na pupunta ang pera natin ng mga taxpayer? Napunta saan? Napunta sa bulsa ng mga buaya. Wala namang mga infrastructure na ginagawa si Bangag. Hindi nga niya pinagpapatuloy yung mga nagawa ni Tatay Digong. Yun, ang ginagawa nila, utang ng utang. Dahil hindi naman sila personal ang magbabayad niyan eh. Tayo naman eh, ang magbabayad niyan lahat eh. Mga ordinaryong Pilipino, nagbabayad tayo ng tax. Lahat ng mga binibili natin, ginogrocery natin, may mga tax. Yan, tapos binulsa lang ng mga kawatan. Yun. Utang ng utang. 17 trillion ang utang natin ngayon. Tingnan nyo.
First time in the history na ganitong presidenteng bangag, Marcos, bobo, inutil, weak, walang alam, sabi pa ni Sara Duterte, walang alam magpatakbo bilang presidente, utang lang kayo ng utang. Sa bagay, hindi naman sarili ninyong bulsang magbabayad yan, mga hinayupak kayo. Yung corruption, grabe katalamak. Tanginang Pilipinas na to. Dapat talaga kayo, kaya sabi ni Captain Dado, dapat talaga kayong burahin at sunugin yung kongreso na yan. Kasi puro kayo mga kawatan. Mga wala kayong pakialam, ayuda ng ayuda. Yung akap, anong sinasabi mo, Saldico, yung akap, zero corruption, gaguhin mo yung lula mo, wag kami. Zero corruption, luk mayo, zero corruption. Gusto nyo talagang gawing tanga ang mga Pilipino na maniniwala sa inyo? Mga putang ina kayo. Ang dami mong kinasangkutan, Saldico. Tandaan mo yan. Pinapasabog na nga ni Joel, Senator Villanueva yung mga kinasasangkutan mo. Ikaw ang pinaka dito sa sa Pilipinas na may kontraktor ka, yan, kontraktor mo. Yung mga negosyo mo. At saka yung kinasangkutan mo na 50 billion sa BIR. Ano na yon? Tapos sasabihin mo yung akap ninyo walang korupsyon, zero korupsyon, gaguhin nyo ang mga tanga ng mga supporter mo. Yan ang gaguhin mo, wag kami. Kasi hindi na kami bulag, hindi kami pipi. Hindi kami mga gago na katulad ninyo. Mga julol kayo. Sana kayong burahin talaga kayo dyan sa kongreso. Mga wala kayong kwintang tao. Mga wala kayong kwintang nasa gobyerno. Itong rally na to, hindi ko maintindihan. Titingnan natin mamaya kung ano talaga ang nila, pinagsisigawan nila sa rally na ito. Dahil ako, para sa akin, walang peace na itong Pilipinas. Kailangan na talagang hilain si Bangag. Kailangan na talagang palayasin yung mga kawatan. Wag na kayong umasa ng peace, unity. Ano yan? Para ano? Hindi nyo pa ba naintindihan na inuubos na ang tira ng bayan? Nagbibinta na ng gold? Corruption talamak. Nasaan na yung 89 billion na sa PhilHealth? Pundo ng PhilHealth ngayon. Pinag-zero subsidy pa nila ngayong 2025. Yan ba ang gobyernong may pakialam, may malasakit sa mga Pilipino, sa mga ordinaryong Pilipino? Tapos kayo mga INC, nag-expect pa kayo ng unity, peace? Diyos ko po. Dapat ang FJF kayo, mga Captain Dado, umaksyon na kayo. Hilain nyo na yung bangag nito na walang silbing hinayupak na to. Kailan nyo pahilain? Pag nauubos na talaga ang hanggang ang huling sentimo ng Pilipinas, wala na po tayo. Bagsak na ang value ng piso. Wala na. Sobrang mga pagtaas ng mga bilihin. 61% ng mga Pilipino ang nagugutom na ngayon. Pero ang mga hinayupak, ayuda ng ayuda lang